Denise POV. After 2 months of resting, ay pinayagan na rin ako sa wakas ni Kuya na pumasok sa opisina. I am so bored in the house, kaya naman ganun na lang ang tuwa ko na makakabalik na ako sa opisina. Uuwi na din sa Milan ng pamilya ko after making sure na okay na ako. Kaya naman tong si Tristan, iting tagumpay. Dahil sa wakas daw ay masosolo na niya ako. Ngayong wala na naman akong kasama sa townhouse, for sure sa kondo na naman ni Tristan ako tutuloy. Bukas papasok na ako sa office, pero ngayon ay may date kami ni Tristan. Matagal na din kasi yung huling date namin, kaya naman pinagbigyan ko na to. Let's go? Inilahad ni Tristan ang braso niya at humawak naman ako doon. He was so handsome as always with his three-piece suit, and it complemented my evening dress na syempre, ako ang nagdisenyo. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko dito, pero ngiti lang ang sinagot niya sa akin. Wala din sa bahay si Kuya and Papa dahil may inaasikaso daw ang mga to, while Nanay and Granny went to the spa. He drive and I saw na papunta kami sa yate niya. Gabi na, kaya naman bukas lahat ng ilaw dito. Inalalayan niya ako makasakay sa yate at na makaakyat kami ay nakarinig ako ng tunog ng violin. May mga nagkalat pang rose petals sa dadaanan ko, kaya naman nakaramdam na ako ng kaba. Tristan? Lumingon ako, pero bigla naman siyang nawala sa likod ko. I called him once more, hanggang sa nakita ko na siyang palabas ng isang pinto ng yate. May dala siyang bulaklak, and he was all smiles habang papalapit sa akin. For you, mi amor? He handed me the roses, at agad ko naman yung tinanggap. Dinala niya ako sa deck, and then suddenly there were fireworks in the sky. Napangiti pa ako, dahil ang ganda nilang tingnan sa madilim na langit. It's beautiful, sabi ko, habang nakatingala ako at pinapanood ang fireworks. Hindi nagtagal, there were letters and words that are formed in the night sky, kaya natutup ko ang labi ko sa sobrang pagkagulat. Denise, will you marry me? It was clearly written, and I felt my tears rolling in my cheeks. Lumapit si Tristan at lumuhod sa harap ko, sabay pinakita sa akin ang singsing na nasa kahon pa. Mi amor, will you marry me? Will you make me yours forever? Madamdamin ni Tristan na sabi sa akin, and I can think of any reason why I shouldn't say yes. Siya ang una at huling pag-ibig ko. Marami na kami nalagpasan na pagsubok, and I am thankful na hanggang sa huli, kami pa rin. Mi amor, tila naiinip namang sabi ni Tristan, so I smiled at him. Yes, Tristan. Yes, I will marry you. He stood up at saka isinuot sa akin ang singsing with his trembling hands. At nang maisuot niya yon, ay agad niya akong hinalikan. I closed my eyes as I welcomed his lips, pero agad ako nabiyapitaw na may marinig ako naghihiyawan kasabay ng malakas sa palakpak. And there I saw my family and friends sa upper deck ng yate. They were all smiling at us and I couldn't contain my happiness. Umakyat kami ni Tristan sa upper deck at nakita ko na may setup doon. It happened to be our engagement party, kaya naman labis-labis ang sayang nadarama ko. Congratulations, Torolina! Agad na lumapit sa akin si Kuya at niyakap ako na mahigpit. Kaya pala wala silang lahat kanina sa townhouse dahil nandito na sila. Granny and Papa greeted me, next pati na rin si Nanay. She was crying out of the joy dahil sa wakas daw, magiging masaya na ako. Allen! Napasigaw ako na makita ko siya at agad naman niyang pinitikan noo ko, like he always used to do. Nandito din si Audrey, kaya naman mamaya chichikahin kong dalawang to. Hindi ka na taga-pinakawalan ni Sir, sabi pa ni Allen pagkatapos niya akong yakapin, kaya agad namang sumulpot si Tristan. Don't tell me, hanggang ngayon nagsasalis ka pa rin sa akin. Nakatawang sabi nito sabay akbay kay Audrey. Tristan, Allen is mine so shut it. Natatawa ring sabi ni Audrey. Itali mo yung kamay ng boyfriend mo? Sagot nito, kaya siniko ko agad si Tristan, but he just kissed my temple. Nandito din of course ang 4 na itlog, pati si Thea at Valine,
Nabuntis na din sa panganay nila ni Damon. Hindi nga lang daw kasama ni Patrick si Blanca, or should I say Ryan, dahil masama ang pakiramdam nito. Naikwento kasi sa akin ni Tristan na bumalik na ang babaeng mahal ni Patrick at hindi naman pala to totoong patay. I am so happy for Patrick dahil sa wakas, magiging masaya na din to. He is one of the person na malaki ang naitulong sa amin ni Tristan. Sa kanilang 5, siya ang pinakakuya nila. He always look after us, kaya naman he also deserve to be happy. I'm so happy for you, Patrick. God is really good. Ibinalik niya sa'yo si Rain. Sabi ko dito, I know, at hindi ko na siya pakakawalan. Sabi nito, then he whispered something to me. Kaya nanlaki ang mata ko. He is planning to propose to, at gaganapin yung sa birthday niya. Hoy, Vera, baka gusto mong ihagis kita sa dagat. I rolled my eyes at Tristan upon hearing that habang tawa ng tawa si Patrick. Congrats to the both of you. Masayang sabi ni Ma'am Ocampo, kaya naman agad akong yumakap dito. Napaiyak pa to dahil masaya daw siya para sa amin ni Tristan. Thank you so much, Ma'am. Inang ka po ha? Sabi ko naman dito. Hindi nakauwi ang parents ni Tristan, pati na ang kapatid nito. Pero sabi ni Tristan tatawag daw ang mga tumamaya para makausap kami. Sa wedding na lang daw sila uuwi. Rachel, Micah, May and Gina is also here. Of course, kasama sila sa entourage ko and this time, it will be a real wedding. Nandito din si Sir Jackson, ang kaibigan nilang detective. Masaya ang lahat as we all gather together for this moment. Wala na si Jeric dahil napatay ito ng mga pulis nang lumaban to habang tinutugol sa mga pulis. Napalingon ako na may tumawag sa akin at hindi ko napigilan ng luha ko na makita ko si Luke kasama si Diane. Congratulations, Ma'am. Masayang bati sa akin ni Luke. I hug him dahil malaki din ang naging tulong niya sa akin noon. Siya ang sumaklolo sa akin noong panahong wala akong mapuntahan. Diane hugged me too, and I'm so happy to see them both happy while building their family. Are you happy? Tanong ni Tristan sa akin habang masaya kong pinapanood ang mga taong malapit sa buhay ko. Of course, love. I'm so happy. Sabi ko, saka ko yumakap sa kanya. Sino bang mag-aakala na ang dati kong boss sa sinabihan ko na adik at may sayad ay magiging asawa ko pala? Ikaw lang eh. Diba sinabi ko naman sa'yo? Mark my words, you will be my wife. Oo na, dinaan mo ako sa bilis eh. Sagot ko naman sa kanya and he just laughed. I love you so much, mi amor. Kung alam mo lang kung gaano ko katagal nagpigil na lapitan ka, noong mga panahong tinatanaw lang kita mula sa malayo. And I thank you, love, because you had the patience to wait for me. I kissed his lip briefly. You are worth the wait, mi amor, and I'm sorry sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Napalitan ng lungkot ang masayang mukha niya dahil siguro naaalala niyang pinagdaanan namin dati. That's all in the past. Hindi natin kasalanan yung love. But it made us stronger though. Mas lalong tumibay ang pagmamahalan natin. He nodded and brushed his lips against mine. I can't wait to call you Mrs. Montefalcon, mi amor. Thank you, love, for making me yours. Sabi ko dito, saka ko yumakap na mahigpit sa kanya. Dalawin natin si baby bukas. Napaangat ang tingin ko sa kanya when I heard him say that I had a dream last night. Nakita kong isang bata and he called me daddy. Nanlaki ang mata ko sa narinig ko. Really? Dinalaw ka ng angel natin sa panaginip mo? Yes, mi amor. And he was so happy. Lalaki siya and he looks just like you. Sabi niya aalagaan daw kita at mahal na mahal ka niya. Napaluha ako sa sinabi ni Tristan. I think siya yung batang nakita mo sa panaginip mo, mi amor. He is an angel now. And he knows na hindi ko kakayanin pag wala ka. That's why he sent you back. Mahabang salaysay ni Tristan, at it made sense to me now. Because it's not yet my time. I know that sa kanya ako niyakap. In my mind, I'm picturing my son. He will always be my angel. Our angel. I can't wait to spend the rest of my life with Tristan.
Kahit noong maghiwalay kami, never ko nakitang sarili ko nakasama ng iba. He marked me. At kahit anong gawin ko o saan man ako mapunta, sa kanya pa rin ako babalik because he is my home. I belong to him and he belongs to me too. Napatingin uli ako sa kalangitan na magsimula ulit ang fireworks. Tristan really made this day special. There is nothing that I can ask. Bata siya ang kasama ko. He is enough. Our love is enough. We have been busy sa wedding preparations. At dahil ayaw ni Tristan na ma-stress ako, ay kumuha siya ng wedding organizer para may mag-assist sa akin. Pumayag sila papa sa kagustuhan ni Tristan na maikasal kami agad, habang si kuya naman ay gusto pang patagalin dahil daw baka magbago pang isip ko. He was just teasing Tristan at ito namang fiancé ko ay patola naman sa kuya ko. After his proposal na pagkasunduan that the wedding will be 3 months from that time. Actually, Tristan wants a month preparation, pero tumangging organizer dahil hindi daw kakayanin yon. Nagmamadali na taga siya na maikasal kami. Kung dalawa lang kami, papayag na ako sa isang simpleng kasal. Pero dahil Montefalcon siya at Fontanilla ako, wala kaming magawa. Idagdag pang, nag-join for si Granny at si Mommy down. Kailangan daw niya maging bongga ang kasal namin. Naalala ko ang wedding nila Patrick at Rain, and it was epic. Pinag-usapan talaga to dahil taga namang nakakatunaw ng puso ang mga pangyayari. Lalo pa na makilala ni Patrick ang kambal na anak niya na sina Michelle at Megan. Sobrang saya ko para kay Patrick. He deserves all the happiness in the world because he's a good man. It's a good thing na natapos na ang gulo sa buhay nila. Nakabalik na si Rain after a month nang mawala to, and luckily her babies are safe. Sinundo ako ni Tristan sa bahay dahil may food tasting kami this day. At gaya ng dati, panay ang maktol nito dahil wala na raw kaming quality time. Mi amor, I miss you. I miss waking up with you beside me. Sabi ni Tristan habang nagmamaneho, kaya natawa lang ako dito. Love, malapit na tayong ikasal. 2 weeks na lang, then pwede mo na akong iuwi. Biro ko dito. Ever since his proposal, at dahil nandito ang pamilya ko, ay sa bahay ako umuuwi. Patagulang ang mga moments namin, Tristan. Kaya naman panay ang maktol nito. I know, mi amor. I just miss you so bad. Kinuha ni Tristan ang kamay ko, saka niya dinala sa mga labi niya, and kiss it. By the way, love, may bridal shower ako mamaya. Audrey just called a while ago at may inorganize daw siyang party. What? Halos pasigaw na nga ang boses ni Tristan, kaya nagulat ako. Why? I asked, kasi normal lang naman to sa mga babaeng ikakasal. Ayoko, I will strangle Audrey. Kung ano-anong tinuturo sa'yo? He said, kaya lalo ko natawa. Love, normal yon, wag kang OA. I calmed him down and he just sighed. Baka mamaya may macho dancer doon. Mi amor, please wag mo nang ituloy yan. Seryosong pakiusap niya. Love, hindi pwede. Naayos na ni Audrey ang lahat. Isa pa, kahit may macho dancer doon, hindi ko naman hahawakan. Mi amor, please. No love, magtatampo si Audrey. Sabi ko dito, saka ko nanumpa sa kanya. Hi Audrey, tatamaan taga sa akin yung babaeng na yan. Inis pa rin to, pero alam ko naman na papayag na to. After the food tasting, ay dumaan muna kami sa office dahil may mga kailangan kaming pirmahan ng mga papeles. Tristan then took me home dahil kailangan ko na mag-ready para sa bridal shower sa gaganapin sa isa sa mga hotel ni Patrick. Nakasimangot pa rin to bago siya umalis pero hindi ko na lang to pinansin. Mi amor, behave okay? Bilin pa ni Tristan. So I gave him a peck of his lips. I will love, promise. Pipikit ako pag nagsayaw ng macho dancer. Biro ko dito, kaya lalo siyang sumimangot. Bakit? Kayo ba walang party? I don't know. Wala namang sinasabi sa akin yung 4 na itlog. Sagot naman niya sa akin. Okay love, but just in case meron, mag-behave ka ha? He rolled his eyes on me. Sa kanya ko kinabig and gave me an erotic kiss. It was mind-blowing, as always nakakapusin na kami ng hininga.
It's you or no one. Nakalimutan mo na ba yon? I smiled at him. Palagi ko pong tinatandaan. At bago pa kami makalimot, tinabay ko na siya para naman makapaghanda na ako. Pagbaba ko sa hagdan, ay nagulat ako kasi nakabihis din si Granny at si Nanay. Wait, sasama ba sila? Ang tagal mo naman bro, naiinip na si Granny. Sabi ni Rachel na nakabihis din. Are you joining us? Tanong ko kay Granny. Sister to Pumpkin? Sagot nito, kaya naman natawa na lang ako. Okay, andiyan mo. Aya ko sa kanila. Pagdating namin sa hotel, ay sinalubong kami ng isang naka-uniform na lalaki para dalhin kami sa suite kung saan gaganapin ang bridal shower. Pagpasok namin sa suite, ay kumpleto na ang mga kaibigan ko. Nakasuot ang lahat ng kulay pink na damit, habang ako ay nakakulay red na mini dress. Welcome! Tili ni Audrey. Sa kanya ko nilagyan ng corona na may nakasabit na veil. She also placed a sash on me na may nakalagay na bride-to-be. Thank you, Audrey. Pinaghandaan mo talaga. Sabi ko dito, saka ko siya niyakap. Pinaupo na ako sa gitna habang ang mga kaibigan ko ay nakapaligid sa akin. Thea is here, pati na rin si Diane. Micah, May and Gina is also present. Nandito din si Rain at malaki na din ang tiyan niya. Kaya naman natuwa ako kasi talagang nag-effort siya para makapunta. Rain, are you sure na okay ka lang? Tanong ko. Oo naman Denise, I'm okay. Mababait ang mga inaanak mo. Sabi niya, kaya naman nahipo ko ang tiyan niya. Sana lang magkaroon na din kami ng baby ni Tristan. Dahil alam ko na gusto rin talaga niya. Hindi ko nga alam kung bakit wala pa rin kaming nabubuo. Volin can't come kasi hindi niya maiwan ng baby niya since kakapanganak lang din niya halos. Dumating din si Mommy Zone kaya lalo ako naging masaya sa mga oras na to. May wine at may juice ang dinala ang mga waiters sa amin. May pagkain din kaya nagsalo-salo muna kami sa pagkain since dinner time naman. After ng dinner, ay game naman ng lahat sa mga palaro ni Audrey. Nakasali ang mga girls para kay Rhea at Granny. Even Mommy and Nanay joined the games. Kaya naman tuwang-tuwa ko, lalo pa at may halong kalokohan ng mga palaro ni Audrey. Okay everyone? Audrey said, kaya niya pinaupo ang mga bisita. Nandito na po tayo sa exciting part. Tili niya, kaya naman may ideya na ako kung ano yung biglang tumunog. Ang isang sexy sa tunog kaya naman nagtilian ng lahat. Pati si Mommy ay nakikitili na din. Hindi nagtagal ay pumasok ang isang lalaki habang sinasabayan ng saliw ng musika. He was dancing sexily. Napuno ng tilian ng suit habang unti-unting hinuhubad ng lalaki ang damit niya at hinahagis sa akin. Nang mapaangat ang tingin ko, nalaki ang mata ko dahil tanging bulang brief lang ang suot niya. Palapit ng palapit ang lalaki sa akin na hindi mo naman maaninag ang muka dahil nakamaskara to. Touch it! Touch it! Yaw ni Audrey, pero umiling naman ako. Hindi ko hahawakan yan dahil malamang masakal ako ni Tristan pag ginawa ko yon. Hawakan mo na! Hiyaw naman ni Mommy, kaya lalong nalaki ang mata ko. Seryoso ba siya? Ayoko talaga at lalo ko nagulat nang kumuha ng pera si Granny sa bag niya at sinanyasan ang dancer na lumapit sa kanya. Paglapit ng dancer kay Granny, ay gumiling to ng gumiling, kaya nagtilian lalo ang mga kasama ko. Inipit ni Granny ang pera sa brief nito, sabay hipo sa alaga nito. And God knows, gusto ko nang himatayin sa pinagagagawa ng lola ko. Sumanyas din si Mommy at ginawa ang ginawa ni Granny. Hindi lang niya hinipong alaga ng dancer, kung hindi sinilip pa niya. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa gulat. Diyos ko lang, ang mga gurang na to, at sila pang nanguna. Lumapit uli sa akin ang dancer, pero hindi ko talaga hinawakan yon hanggang sa matapos ang performance niya. Pinalakpakan namin to, then he left the room only to find out na babalik pala sila sa tulak-tulak ang isang cake na kulay pink. Nagsigawan ng mga girls, at nang mapalapit na sa akin ng cake, ay namula ko na mapagtanto ko kung ano ang disenyo nun. Cake siya na ang design ni ano ng lalaki. Napatakip ako sa mukha ko,
Pero ang mga babaeng to nakiselfie pa sa cake. We gathered around the cake and we took pictures. Everyone was so happy, kaya pinagbigyan ko sila na kuhanin ako ng picture na hawak ko ang cake. Okay na sa akin yon, pero lang talagang hawakan ng macho dancer. Pakaramdam ko kapag ginawa ko, para ako nagtaksil kay Tristan. After taking pictures, ay binuksan ko naman ang mga regalo nila sa akin. Karamihan ay mga sexy lingerie, at tongs ang mga to. May nagregalo din ng handcuff kaya natawa ko. Galing to kay Audrey na nakangisi pa sa akin. Gagawin pa akong sadista na babaeng to? The night went well at masaya kaming lumabas ng suit. Well, nagulat na lang kami paglabas namin dahil nandun si Patrick, Allen, si Jonas, si Luke, and most especially si Tristan. Kanina pa ba sila dyan? Hindi maalis ang lukot sa mukha ni Tristan habang pauwi kami pagkatapos niya akong sunduin sa hotel kung saan ginanap ang bridal shower kanina lang. Hindi to kumikibo, kaya naman inabot ko ang kamay niya habang nagmamaneho siya. Love, galit ka ba? Bakit hindi mo ako kinakausap? Tanong ko dito, and he just sighed. Hindi pa rin si Tristan nagsalita at nanatiling tahimik while driving. Okay, fine. Kung ayaw mo kong kausapin, edi wag. Naiinis kong sabi, saka ko binitawan ng kamay niya. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana at hindi na rin ako kumibo. Nakarating kami sa bahay at hindi ko na inantay na pagbuksan niya ako ng pinto dahil kusa na akong lumabas. Bahala na siya kung bababa siyang basta. Basta ako, aakyat ako sa kwarto dahil pagod na ako at naiinis ako sa inaarte niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.